Hello guys, what's up? Carliola again. Welcome to the Pageant Passion Podcast, Crowning Conversations. This is your ultimate podcast for all things pageant. Siyempre pa si TikTok Pageant Guru, Carl Loyola. And I'm your TikTok Pageant Guru, TikTok Pageant Guru, TikTok Pageant Guru, Carl Loyola. Christine! Good evening, Christine. Ikaw ang kauna-unahan. Si Lee ang ating pangalawa. Sino ang ating pangatlo? At may tanong agad si Lee. MGI naman ang tanong ni Lee. Lexi, ikaw ba ang pangatlo? Si Iam Tolino here. Iam Tolentino. May ang pangalan mo, no? May Tolentino. Pangatlo ka. Here. Kumusta? Anong ganap nyo ngayong Sabado ng gabi? 8:23 p.m. Saturday. DLE, pang-apat ka. Hi po, Kuya Idol. Pang-lima ka, Jazzler. Na may tanong agad si Jazzler. Thoughts kay Asia. Nasagot ko na yan. Na-cover na natin yan dun sa last live ko. At naka-post na siya dito dun sa aking YouTube. Pero mamaya papasadahan natin yan dahil ang topic natin ngayon ay ang darating na Miss Universe. Hindi ko mabasa yung pangalan mo, yung anong tawag sa word na yan? Possible ba si CJ mag-trade kay Asia? Hindi. Tsaka bakit? Sabi ni Jazzler, mukhang wala daw Yana this year. Wag muna kayong mawala ng pag-asa. Dahil feeling ko meron. Wala naman nag-confirm sa akin, pero feeling ko meron. Ayan. Sabi ni Jennifer, hindi daw sasali si Liana, nag-chat daw sa kanya. Lee! MGI All-Stars biglang tumamlay yata or medyo nawala ng ingay. Nawala ng ingay. Nawalan siya ng ingay kasi yung roster, yung mga pinapakilalang candidates, something na hindi naman kasi ka All-Star para sa atin. Lalo na sa ating mga Pinoy pageant fans. Kaya parang nakakapagod din siya sundan. So, ayun yung pag-usapan natin yan. So, bago yan, maraming salamat ulit sa lahat ng mga viewers natin na laging nakasubaybay dun sa kabilang app sa YouTube kasi ina-upload ko lang din naman yung mga live ko dun sa kabilang app. Tsaka dito yung mga post ko sa TikTok. And guys, may Facebook page na rin ako, Carl Loyola sa Facebook. So, sagutin muna ulit natin yung tanong ni Lee. Kasi magandang pag-usapan ito. Si Lee ba? O Lee. Yun nga, nung una, yung in-announce yung MGI All-Stars, nakakasabik siya. Kasi akala natin, yung mga kasali, alam mo yun, mga heavy names, sikat, inaabangan natin, ganyan. Until nag-confirm yung mga kandidata, parang wala namang All-Stars na kandidata. Kaya kahit ako, natamad na rin ako sundan. Kasi yung una gawa pa ako ng content about dyan. First delegate, second delegate. Pero yung mga sumunod, tinamad na rin ako yung cover. Lalo na ngayon, na nag-uumpisa na yung MUPH. Talaga natatabunan talaga siya. Kasi nga dito sa Philippines, more on MUPH talaga tayo. Kasi nga, sabi ni Smiley Nugget, nasa MUPH ang tunay na All-Stars. So, yun yung sagot, Lee. And 18P lang naka-registered. Sorry, anong 18P? Sabi ni Jazzler, sana may mag-ala-artista last year. Wala nang expect na sasali pa. Sino pa kaya yun? Meron pa guys. May inaabangan pa tayo mga heavy names. Hindi na sila magre-revealed. Para makikita nyo na lang sila sa press presentation. O kaya pag nag-leak yung mga pictures sa contract signing. Kasi may contract signing to mga girls. Pero hindi siya pinaalam kung kailan siya tsaka kung saan ang venue. Kasi nga baka dumugin. So makikita nyo na lang pag may mga nag-leak na mga pictures. And the rest of the girls na mga pinag-uusapan ngayon, sasali sila. Syempre hindi ko lang pwede i-spook, hindi pwede manggaling sa akin. Pero sasali sila. Kung sino man yung alam nyo sasali sila, makikita nyo na lang sila sa press presentation. Or pag nag-leak yung mga pictures sa contract signing. At, ayan, sabi ni Jaya, sana daw sumali si blah, 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 blah. Ayan, sure na sure yan. Manggugulat yan. Okay. So, yon February 16 ang press presentation ng mga girls. So, kompleto na sila doon. Malamang.
makikilala nyo na rin sila at merong 2 parts ng press presentation. In-upload ko na rin yung content ko about the press presentation. Mangyayari sa February 16, 2 parts siya. Yung una, magkakaroon nga ng parada or parang runway, maglalakad yung mga girls outside. Hindi ko lang sure kung parada siya mismo. Kung yung naka-float na parada or yung paradang lalakad lang ba. Ganyan. Open siya sa public para magkaroon ng chance yung mga fans na makita yung mga girls live na rumarampa or umaaura during the press presentation. So, ayun, makikita natin sila. Makikita nyo din. Hindi naman makakasalamuha, makikita lang. Kasi syempre busy sila, so hindi makakasalamuha. Kasi after nun, didiretso na rin sa mismong venue kung saan mangyayari yung formal press presentation. Pero rarampa sila prior dun sa formal press presentation. So, 2 parts nga, parada, tsaka yung closed door na press presentation. So, that's February 16. Yun nga lang, Monday. Marami sa atin may mga pasok ng Monday. Kaya, malamang yung iba sa inyo hindi rin talaga uubra or makakapunta. Clue daw ng mga manggugulat. Alam nyo na yun, kasi kalat na kalat naman sa social media ngayon eh. Kung sino yung kalat na kalat sa social media ngayon at maingay, sila na yun. Sa February 10 ata may i-reveal pa, not sure lang ako. On February 10 may i-reveal na isa. Oo, kasi yung iba hindi na nila piniling i-reveal pa. Hindi na nila piniling magpaano pa. Yung mga nauuso nga ngayon na reveal. Or sashing, manggugulat na lang sila. Ayan, sabi ni Jello sa February 10 ata si Bea Milan Widorski. Si Jello na yung sumagot. Ayun nga, February 10. At pag na-reveal na nga siya, actually na-reveal nyo na rin siya. Pag lumabas na siya, part na siya ng Mythical 5 for me. Isa na siya sa Mythical 5 kasi currently meron na tayong Bella Ismael, Roxy Baez, tsaka si Nicole Borromeo. So, pang-apat siya. So, feeling ko isa na siya sa Mythical 5. Ayan. Sabi ni Malay ko, sasali ang Cotabato Province. Yes. Kung sino naman yung nakita mo sa social media na Cotabato Province, siya yun. Siya ang MUPH Cotabato. Matangkad siya. Hindi ko pa siya nami-meet. Hindi ko pa siya nakikita sa personal. Kaya wala rin ako masabi sa kanya. Pero mukha siya malaking babae. Mukha siya matangkad. Kaya abangan natin siya on the 16th. Smiley Nugget, ano kaya ang bogang pasabog na new format? Ang mga nababasa ko ngayon sa social media na ang new format daw ay baka daw by islands. Sinasabi nila kasi di ba may by continents pagdating sa Miss Universe pageant. Tapos, nakababasa ko na ngayon, ng new format daw ay baka by island. Luzon, Visayas, Mindanao, wild card. Pero mukhang hindi ganon. Mukhang hindi ganon yung format na sinasabi. So, ayun ang abangan natin sa mga darating na araw. Bohol, hindi ko po sure yung Bohol at hindi ko rin sure kung meron sila. Pero ang candidates kasi, nasplok na rin naman sa amin 60 plus, over 60 plus yung girls. So marami yon kung over 60 plus, kung confirmed yung 60 plus na girls, marami sila. So baka may Bohol pero hindi lang sure kung sino siya. Kasi ibang girls naman, syempre, makita talaga natin sa mismong press presentation talaga. Kasi, hindi sila nagpa-reveal eh. Yung mga reveal na nagaganon din mga natin, hindi sila nagpaganon eh. Kaya hindi natin alam. Pero kung nagpaganon sila, alam natin. Though hindi siya confirmed, hindi siya mandatory, pero through that, nakikilala kasi natin kung sino sila. Ayun. Jello, thank you. Comment ko lang po yung voice niyo pag nagpapaliwanag kayo sa TikTok video. Nakaka-hook. Thank you, Jello. Guys, gumawa na rin ako ng Facebook page. So, yung ina-upload ko sa TikTok, ina-upload ko na rin sa Facebook. Kasi iba yung audience dun sa Facebook. At ngayon ko lang napagtanto, iba nga ang audience sa Facebook, mga matatanda. Mga matatandang hindi pageant padisas, nag-aaway-away sila sa comment section kasi nga ang una kong upload doon si Asia, tapos di nila bet si Asia, bet nila sa Ifugao, nag-aaway-away mga matatanda sa Facebook sa comment section. Pero yun nga. Speaking of MUPH ulit, sabi ni Jello, yes, malakas pong hatak sa Facebook kasi madaming Tinders. Oo, mga matatanda, dun ko nga napagtanto, sabi ko nga, nandito lahat na matatanda, nag-aaway-away sila. Kasi nga yun.
Abangan na, dito kasi ang viewers, mga Gen Z, millennials pa, gano'n. Gabi ba siya, tagal ko nagbe-wait, sabi ni Jasler. Hindi po siya sasali. Bet ko si Asia, sabi ni Maharot, bet ko si Asia hindi toxic mga fans niya. Kasi konti lang din yung mga fans niya. Nagkaroon na lang ng fans si Asia, nito na lang nanalo siya. May mga nakakaintindi kung bakit siya nananalo, pero hanggang ngayon may mga hindi pa rin nakakaintindi. May mga pumupuksa pa rin dun sa mga bagong fans ni Asia na yun nga, mula dun sa fans ng mga natalo na yun nga, hindi daw siya karapat-dapat, pero ayun, pinagkatanggol naman na siya. Sabi ni Chuck, Yanaverse ba this year? Sana may Yanaverse, pero mukha akong sure na may Yanaverse. Mukha akong sure na may Yana. Feeling ko talaga may Iliana. Kahit kumakalat kayo na nag-confirm na daw na hindi sasali si Iliana, pero feeling ko may Iliana pa din. Sabi ni Dirty Girl, kaya hindi toxic ang fans talaga ni Asia. Yeah. Kasi nga, nung nag-umpisa siya, wala talaga siyang fans. Kung meron man, sila-sila lang. Kukonte yung mga kilala niya lang talaga. Tapos ngayon, nagkaroon na siya ng mga fans kasi nanalo na siya. Yung mga bagong supporters. Yun. Pinagtatanggol naman niya sila sa Asia. Yun naman ang maganda. Sabi ni Archangel Ralph, what do you think is the reason bakit hirap na hirap tayo sa Miss Universe or sa Miss World? Bakit hirap na hirap daw sa Miss World? Baka gusto lang talaga ni Julia na diverse yung winner niya. And siguro too soon pa rin para sa kanya kasi may ganyang 2013. So ngayon 2026, so past 1 decade na. Too soon pa rin yun para sa kanya kasi nakuha nga natin ng Miss World crown after 50 plus years, diba? So baka after 50 plus years ulit. Tama ba? 50 plus years o 40 plus years? So baka ganong years ulit. First pa yun ang first crown. So baka after 50 plus years pa. Baka ayaw niya lang talaga. Unang-una baka ayaw niya lang talaga. Pangalawa baka wala pa rin talagang karapat-dapat. Sino ba yung mukhang close na dapat sa Corona after Megan? Si Catriona, di ba? O si Catriona yung malayo na yung narating eh. Pero kasi nga, ang issue daw dun kay Catriona is yung advocacy baka dun dali. Kasi nga yung advocacy parang ginawa lang nung magpa-pageant na. So dapat ang susunod daw na girls, may advocacy talaga na ginagawa na dati pa. Ginagawa na dati pa, tapos, ginagawa na dati pa hindi lang dahil gusto magka-corona. So, dapat daw ganun yung kukuning babae. So, nagkataon, ito si Asia ganun daw. Ganun daw si Asia ngayon. Kaya si Asia yung nakoronahan. Plus si Asia, yun nga, bata. Alam niyo naman si Mama mo, Julia, gusto nga ng bata. May content pa ako nung dati na si Julia gusto niya mga kinokoronahan mga bata. Between 18 to 23. Ganun yung content ko eh. Kanina kasi lumilitaw siya sa feed eh. Kaya napanood ko ulit. So baka yun talaga yung nagpapanalo kay Asia. Bata, maganda, matangkad, habaan. Plus yung ano niya nga, advocacy niya, yung biwap niya, ginagawa na. Dati pa, hindi dahil magko-contest siya o magpapageant siya. Kaya yun yung nagpapanalo. Hapon nga nag-uusap-usap kami. Baka si Julia talaga ang pumili kay Asia. Baka choice niya talaga. Kaya bilang si Asia, yun nakoronahan. Ayun. MUPH Tarlac. Ayan ang isa sa mga abangan natin. Abangan ko din yan kasi yung beauty ni Tarlac, parang hulmahan ni Krishna. Eh di ba naghahanap na tayo ngayon ng bagong Krishna, morena, kasi parang last year, galing tayo sa mga tisay, sa mga paputing Barbie, ganyan. So, naghahanap tayo ngayon ng morena. So, ito yung isa sa mga susubaybayan natin. Kaya abangan natin yan sa 16 kasi wala rin naman akong iba pa nakikita kay Tarlac. Bukod dun sa mga stint niya dun sa Binibining Kanlahi, wala na akong iba makitang mga galawan niya. So sa 16 na lang natin naabangan. Pero yun nga, ang gusto ko sa kanya, matangkad siya, kaya G. G. MUPH Sorsogon daw. Kahapon, usap-usapan daw yan. Usap-usapan din yan kung sino yung mag-MUPH Sorsogon. Siyempre, ayun, as usual, yung pangalan ni Yana, lumilitaw pa rin na siya daw ang mag-MUPH Sorsogon. Pero wala namang confirmation. Kaya ayun ang abangan natin sa 16. Okay, yung iba sinasabi nila, sure na yan, si Yana yan, Sorsogon. Kasi nilik ni ganito, sinabi ni ganito. Pero syempre, sabi-sabi lang yun, chismis lang.
wala talaga nag-confirmed. Diba? Wala talaga nag-confirm. Kaya wala tayong alam lahat. Kaya abangan na lang natin sa 16. Pero gaya nga na sabi ko kanina, malakas talaga ang kutob ko. Malakas ang kutob ko. Pero kung wala, edi wala. Parang yung kutob ko ngayon yung parang kay Atisa last year. Naalala nyo si Atisa last year? Di ba sabi, si Atisa sasali yan, si Atisa sasali. Pero may mga nagsasabing, hindi. Pero yung kutob ko, sasali talaga siya eh. Hindi sasali yan si Atisa. Pero yung talagang ang dami lumalabas na hindi daw sasali si Atisa. Pero yung biglang last minute, biglang nandun sa, di ba, contract signing. So parang ganun din yung kutob ko kay Yana eh. Kaya abangan na lang natin sa 16 na. Sabi ni The Majesty, si Roxy, baka medyo mag-struggle yan. Since virtual pageant lang ang nasalihan niya. Actually, yun din yung concern ng iba kay Roxy. Naisip ko din yan eh, na yun nga, since virtual yung last time, parang, alam nyo yun, parang umalagwa siya. Or sasabi na iba, umalagwa lang naman kasi nga virtual. So, magiging challenging talaga kay Roxy. Nasagot niya yan during the sashing ceremony eh. Kasi ganyan yung unang tinanong sa kanya. So, yun nga. Sinabi naman niya na nakapaghanda naman na siya. Napaghandaan niya lahat. And yung sagot niya dun is yung yung ginagawa niya nga ngayon as an actress. Nakatulong sa kanya para mag-mold na mag-adapt ng mabilis sa kung ano man yung, alam mo yun, pwedeng mangyari dito sa pageant. Yun yung sagot niya dun eh. Sabi ni Dirty Girl, maliit daw si Roxy 5'4". Para naman 5'5". Para naman 5'5", 5'6". Dirty Girl. Kasi yung picture namin halos matangkad na nga siya ng konti sa akin eh. Naka-flats lang ako. Naka-flats. O baka mataas lang ang heels. Pero kaya naman. Oo, maliit. Shorter side. Pero carry naman. Hindi naman yung maliit na maliit. I mean, proportion kasi siya eh. Sabi ni Crit, feeling ko din hahabol daw si Eliana. Pero kung wala, edi wala. Kung wala, edi wala. Kung meron, edi meron. Kasi kung hahabol si Eliana, kung habol si Eliana, para siyang si Atisa, no? Yung candidacy niya. Parang Atisa manalo. So, masasabi niyo bang sure win? Yung candidacy niya ay parang sure win. Kasi si Atisa, noong 2024, syempre akala na lahat Atisa na yan. Pero hindi naman pala si Atisa. Noong 2025, sinasabi ng lahat, Atisa na yan, Atisa na yan. Kaya parang predictable yung Miss Universe Philippines last year. Kasi nandun si Atisa, diba? Yung parang mahirap na pataubin niya si Atisa kay Atisa na Atisa na. Pero kung si Yana yung sasali ngayon, parang siya si Atisa, no? Na parang masasabi ng lahat ng kayana na yan. So parang predictable siya. Pero kung wala si Yana, hindi mo siya masasabing predictable. So labo-labo sila, no? Labo-labo. Kahit sabihin man nandiyan si Nicole Borromeo, si Bella Ismael, or kung sino man, hindi mo pa rin sila masasabing clear the winner. No? So, exciting siya. So kayo ba? What are your thoughts? Iloilo naman. Sige, pag-usapan natin. Isa sa mga abangan natin ng Iloilo dahil confirmed na nga. Teka lang, may pumasok sa live. Hello? Hello. Wait lang, miss ha. Nagla-live ka. Napindot ko lang yung Kumusta? Sige po. Bye-bye. Bye-bye po. Bye-bye. Bye, miss! Ayan. Si Miss Iloilo yung pumasok. Napindot ko. Siya. Nag-pop out. Na-accept ko. Pumasok si Miss Iloilo. But anyways, si Miss Iloilo, pag-usapan naman natin si Miss Iloilo, confirmed na nga na yung nanalo sa Miss Universe Philippines. Sa Miss Iloilo, Kineso Pageant, siya na yung pupunta sa MUP Iloilo. Dalawa sila, Patricia Berda, pupunta siya ng Binibining Pilipinas. Yung isa, sa Miss Universe Philippines. Ayun yung nag-trending last time, yung nakoronahan siya. So, ayun, abangan natin siya sa 16. Kasi, based sa pinakita niya during her national, syempre maganda, palaban. Pero, paano pag nagsama-sama na sila? Ganun pa rin ba ang eksena, di ba? Kaya, ayun ang abangan natin sa 16. Pero sabi ko, i-content ko siya, wala lang akong makitang mahanap or magawang magandang narrative para dun sa content niya, kaya hindi ko siya ma-content. Siguro pag nakilala ko na siya. Sabi ni Name, sana daw humabol si Roberta. Bisa chikahan mukhang walang Roberta. Wala. Wala bang Bohol? Wala. Pero hindi ko alam kung may franchise ang Bohol. Kung may franchise ang Bohol, baka may Bohol na lalabas sa 16.
Chantal, Chantal wala. May nakarating din sa akin ay parang bali-balita na 3 daw magse-Cebu. May isa pa daw Cebu na out dun sa franchise nung MU Page Cebu. Kasi di ba minsan ganun nga, may padala ng MU Page Cebu. Tapos may mga iba pang mga Cebu. Kasi sinasabi nila, may isa pa daw Cebu na baka daw si Chantal. Yun yung chika-chika. Pero mukhang hindi naman siya totoo. Um, um, Tyra Goldman daw sa Bohol. Parang hindi naman. Nahimik yung tao. Cebu daw si Cristina Frasco. Yung tourism secretary. MUPH Summer Island. Tahimik siya ngayon. Hindi ko siya maramdaman din sa social media, pero once nag-start na tayo, sa 16, makikita na natin siya. Kasi ibang mga girls, wala naman talaga tayong alam. As in, wala. Kasi nga tahimik siya sa mga social media nila. Nakita lang natin, napanood lang natin yung mga performance nila during the nationals, pero wala talaga tayong basehan. Pero pag nag-start na yung pageant, so makikita natin sila. Every day na yon, 'di ba? Kung walang Yana Pampanga daw ang lakas, si Alison Hetland. Kung wala na sigurong iba nasasali kasi aside dun sa tatlo, 'di ba? Yun nga yung ano ngayon heavy names yung tatlo plus si Bea pag pinakilala na si Bea Milan. Wala nang iba. So pwede na nating maisingit si Alison Hetland. Malaki yung chance ng iba actually, malaki yung chance ng newbie. Basta magpe-perform sila. As in, makukuha nila yung gabi. Mismong finals, mag-stand out sila. Malaki yung chance nila. Basta makukuha nila yung swimsuit round, evening gown round. Basta sa kanila yung gabi, malaki yung chance nila. Mukhang another Chelsea manalo moment ulit yung mangyayari. Basta wala nang ibang lilitaw. Si Stacey Cainta daw, bakit daw? Stacey, hindi ko alam yung mga chika nung last time, parang back out na daw eh. I don't know. Tingnan natin na yun yung maganda kasi before 16th, yung sinasabi ng contract sighting, dun maraming magbubulaga talaga. Dun ang totoong bulagaan. Yes, Miss Earth USA, yung Bea. And yun nga, La Union. La Union siya. Ang sabi, by February 10, i-announce siya or may reveal na mangyayari. Bea Milan Widerski. Iba rin kasi pag-establish win ang ipanalo. May fans na agad para lumaban sa MU. Yes, pero kasi nga sometimes itong nationals natin dito, itong MUPH, nagka-crown talaga sila ng mukhang ano talaga, kung sino nag-perform during the finale. Or ewan ko. Basta yun. Depende sa trip. What if bumalik si Miss Oriental Mindoro? Si Miss Rachel? Ano pa masasabi nyo? Go lang ng go! Abangan natin ang mga Oriental Mindoro, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro girls. Kompleto yan lagi. The Mindoro Island girls. Ano ba yung format if sabi nila iba? Hindi ko rin po alam. May idea lang ako pero hindi ko naman pwede is-look. Pero hindi ko alam kung confirmed yung idea ko. Pero yung mga sinasabi ngayon sa social media, hindi iyon. Carl Bongga ng press presentation nila this year. May Parade of Beauties. Yes. Reina des Pilipinas. Again, guys, sa mga viewers natin, may paparada ang mga girls. Yes, totoo, Maharut. Rarampa ang mga girls sa MOA. Pero hindi ko sure kung paano rampa, kung naka-float sila o yung kagaya ng rampa nung 2020, naalala nyo yung sa BGC, yung bago mag-pandemic, yung inaugural edition. Yung ganung rampahan lang ba o naka-float ba or what? So, hindi ko sure. Tapos after nung rampahan na ganun, para sa public yon, didiretso na nga dun sa mismong event, sa formal event, kung saan closed door naman, para sa mga para sa mga media. And guys, si City of Dreams, kasi si City of Dreams yung venue. So, si City of Dreams, nakapost na rin naman sa Instagram ng City of Dreams tsaka ng MUPH, may pakulo sila. So, kung gusto nyo ma-invite sa mismong press presentation, kasi pag nasa loob ka ng press presentation venue,
may chance kang makisalamuha sa mga girls. Makakausap mo sila, talakan. Ayun, kung gusto niyo ma-invite dun sa loob, may pakulo sila na game na para ilan din naman nanalo doon. Madali lang, mag-selfie ka lang daw sa likod ng LED screen. Itatag mo sila, itatag mo sila. Tapos pag napili ka, di ba ikaw yung winner, pwede ka pa magsama ng isa. May +1 ka. So makaka-attend kayo or may invite ka exclusively dun sa mismong event, dun sa loob ng venue para, yun, makasalamuhan nyo yung mga idols nyo or yung mga inaantay nyo for this edition. So, punta lang kayo sa page ng City of Dreams and MU page kasi nakapost naman dun eh. Madali lang yung game. What if MU page Pangasinan daw si Nikki Buenafe? Hindi pwede. Di ba, reigning siya, Face of Beauty. Pinag-MU page Pangasinan mo naman. Tsaka may representative na. Ang MU page Pangasinan, 2 sila. Galing dun sa national pageant nila. Pauline, ayan, sa mga nagtatanong kung may Pauline ba this year? Wala. Kasi kahapon, may nagchika din sa akin eh. Na dapat daw, itong si Pauline yung isang province na ito, pero hindi daw napunta sa kanya, kaya ibang girl na lang daw. Yun nag-represent. Yun yung chika sa akin, pero hindi ko alam kung totoo. Kaya mukhang walang Pauline. Pero dapat siya daw talaga yun. Pero hindi nga daw tumuloy. Kaya ibang girl yun napunta dun sa province na yun. Hindi ko alam kung totoo. Puro kayo Iliana, no? Puro Iliana. Talagang si Iliana ang hinahanap ng mga tao. Yun nga, kagaya nga ng sabi ko kanina. Ayan. Baka may Iliana naman kasi talaga. Kaya ayun ang aabangan na lang natin. Baka siya yung manggugulat na lang, bigla na lang nalilitaw. Siya yung atisa ngayon. Siya yung atisa of this edition. Kaya, abangan na lang natin yan. Kasi mukhang hindi naman niya kasi nag-share siya eh. Nagpo-post siya ng mga picture, nag-share siya ng mga contents about sa kanya na sasali siya. So, baka sasali talaga siya. Kasi kung nag-share siya ng mga ganun, hindi man sasali, bash talaga siya na nagka-clout siya. So, baka sasali talaga siya. Like last year, sinishare na niya yung mga ganung post, tapos bilang sumali. Baka lang, ha? Pero, ayan, marami pa rin sa inyo yung mga nagko-comment na Nicole Borromeo. So, kung wala na bang iba magpapakita, mukhang Nicole Borromeo pa rin ba kayo? Sino sa inyo kung wala na iba magpapakita? So far sa mga nakita yung girls ngayon, sino? Nicole Borromeo ba? Or over Bella Ismael, over Roxy Baines, over Alison Hetland, over Bea Milan Widorski, pag na-confirm na or na-reveal na. Anong thoughts nyo? Parang marami pa rin Nicole Borromeo eh. Nicole Borromeo. Pero talaga, kung iisipin mo, walang sure win sa kanilang lahat. Wala yung tipong kagaya ni Atisa na sumali. Diba sabi ko nga kanina, walang tipo nung kagaya na sumali sa Atisa 2024 at 2025 na. Si Atisa na yan, walang ganon, no. Kaya yun yung maganda ngayon sa MUPH. Unpredictable siya. Labo-labo silang lahat doon. So, sino pa? Nicole daw, pero sa 10 Bea na. Ngayon, Nicole ka. So, bakit mo naman bet si Bea Milan Widorski? Ano ang nagpabet sa'yo kay Bea Milan Widorski? Bea Milan Widorski. Hindi ko na masundan. Wait, hindi ko masundan. How about Sultan Kudarat po? Sultan Kudarat, yung nanalo dun sa Sultan Kudarat pageant nila yung representative nila. Hindi ko pa siya nakikita. Picture lang ka nakikita ko, kaya wala rin ako masabi, pero magkakaalaman tayo pag na-meet na natin sila in person. Kasi mga pictures nila ngayon, minsan di mo alam kung ano ba, budol o kung ano or what. Minsan di mo naman sila nakitang in motion, kaya mahirap magsabi. Pero once nag-press presentation na po tayo, malalaman na natin yan isa-isa. Like last year, naalala ko last year's press presentation, wala akong masabi kay Tarlac, kay Sasha. Nakikita ko yung mga picture niya. Tapos pag tinatanong nyo ako, sasabi ko, parang wala lang, parang hindi naman malakas. Kasi wala tayong makita, puro picture lang eh. Hindi naman gumagalaw. Hindi, parang wala lang, parang wala lang. Pero pagdating ng press presentation, si Sasha Laconia yung stand out talaga eh. As in,
stand out talaga siya dun sa gilid eh. Nanlalamon talaga siya eh. Yun. Kaya tuloy-tuloy yun hanggang dulo. Nakarating siya ng semis. Umariba talaga siya. Kaya doon natin malalaman lahat kung aariba talaga yung mga girls na mga mini-mention nyo dyan. Unless yung ibang girls na nakita ko na, kasi iba nakita ko na kaya alam ko na, like for example sa Laguna, si Ashley Subihano, alam ko na kung gaano kalakas yan si Ashley Subihano. Kahit hindi yan mini-mention ngayon, pero talagang aariba yan. Kasi nga, alam natin kung anong meron kay Ashley Subihano. Hindi siya ngayon nirarally. I mean, wala siyang fans. Hindi matunog ang pangalan niya, pero once na nag-start na yung pageant, magugulat kayong lahat dyan. Di ba walang mga nag-mention sa kanya ngayon? Sabi ko, ba't hindi nila, hindi nila kilala? Mga ganun. Sino pa ba? Imelda Schweighardt. Isa pa yan. Walang masyadong clout kay Imelda ngayon. Pero pag nakita nyo yan, rumampa na o ano-ano man. Baka isa yan sa mga laging angat. Sure yan si Ashley, top 5. Diba? Baka siya pa nga yung mga elbow dun sa mga akala nating mga mythical 5 ngayon eh. Baka elbowin niya. No? Tabi dyan. Tabi, padaan. Baka siya pa nga yung biglang ganun eh. I think gaya ng 2022 Miss Universe ang format. Yung kagaya stint ni Arboni. 2022 Miss Universe ang format. Ano yung format nun? Sorry. 2022. Hindi ko natanda pero mukhang hindi ganun. If ipipili ka Bea Widorski or Nicole Borromeo, if silang top 2, I'll go for Nicole Borromeo. Bakit? Kasi hindi ako fan ni Widorski eh. Parang solid Borromeo ako eh. Borromeo, pero depende kung paano yung galawan nila. Kasi nag-iiba naman lagi yung ating ating favorite. Kasi based dun sa galawan nila kung sino yung standout, ganyan. Si Miss Manila ba yung si Miss Manila daw yung wala daw ulo sa evening gown. Okay, Miss World ka naman, Miss World Philippines, may ulo po siya doon. Nagkataon lang kasi na yung damit niya may reveal. So yung reveal yung nakikita dun sa video. Sasagutin ko nga yan mamaya kasi ang dami yung tatanong nun eh. Parang nagaya nila yung pasabog ng MUT, may pa first step to the crown. Parang ganon, Jerwin. Yes, ganon nga. If ever sumali si Liana, sana baguhin niya daw yung styling niya. Nagmumukha siyang maliit sa straight hair. Ayaw mo ng straight hair. Depende sa kanya. Kuya Carl, sino bet mo nala this year? Baguhan or veteran? GU, depende kung sino yung magpe-perform. Depende kung sino magpe-perform. Pero as of now, dahil nga fan ako ni Nicole Borromeo, bet ko si Nicole Borromeo. Pero pag nag-perform na kasi sila lahat, kung sino magpe-perform talaga at kung sino yung mukhang stand out, mukhang may wow factor, mukhang siya talaga yon, siya na yung mananalo. Pag si Montaigne ang nag-file tapos dalawang laban, sabi ni The Majesty, hindi nga matuloy-tuloy di ba? Parang tatanda na lang to nang hindi naman talaga natutuloy. Parang sa Supra talaga si Baguio. Sino to? Sabi ni May Tolentino. Parang Supra talaga si Baguio. Si Roxy ba? Parang charm. More on charm. Doon ko siya nakikita. Pero kung universe, G lang. Pero kung other crowns, parang charm. Actually, si Nicole Borromeo, kapag nagtatanong ako, saan yung bet si Nicole Borromeo? Nagsasabi, Cosmo daw eh. Bet nila Cosmo eh. Bantayan niyo daw sa Summer Island, sabi ni Reynas des Pilipinas. Supra ko si Luis Shana. Ayun, supra niya daw niya si Ashley Subihano. Ako naman, parang siya yung Cosmo ko. Si Ashley. As of now pero depende pa pag pag malapit na yung pageant. Sabi ni Lily Queen, si Maring Imelda ang magpapataob sa lahat. Tingnan natin. Pero si Imelda kasi performer yan sa stage, kaya nga sabi ko rin kanina, di ba?
Sabi ko, walang nagme-mention kay Imelda, parang wala siyang heavy fans, walang clout sa pangalan. Pero baka pag nag-start na tayo, si Imelda talaga yung pag nakita mo sa stage, talagang nagwawala, yung gano'n. Yung parang ang lakas ng arrive, gano'n. Kasi yung hulma nga ni Imelda, tsaka kung nasubaybay niyo si Imelda, from 2013 until nag-Miss Earth siya, iba yung hulma niya, iba yung aura niyan pag nasa stage. Ewan ko lang ngayon kasi that's after 10 years na. So, kung may ganun pa rin ba? Kaya, yun yung abangan natin. Dami daw tattoo sa legs ni Imelda. Eh, baka mabura. Dirty girl, baka burahin. Kung natatandaan niya si Zoe, Miss World Philippines, ang daming tattoo dito, pero nabura nila lahat, no? So, baka burahin. Carl Loud ba may anak sa Cosmo? O nga, no? Hindi ata. Hindi. Parang ano sila, ano din, old-fashioned. Yung bata, kailangan bata, ganyan. Hindi pwedeng married. Hindi lang ako sure, sabi ni Watt, Supra daw si Allison. Uy, oo, si Allison, pwede siyang pang Supra. Kasi nga, di ba, habaan? Ganon-ganon din yung mga get ng Supra, no? April Smith daw. Kayo, anong thoughts nyo kay April Smith? I mean, nakakasindak pa ba siya for you guys? Nasagot ko na ito last live ko. So, gusto ko lang malaman kung pare-parehas tayo ng thoughts. Sa Asia, need lang daw ng focus. Iba-iba tayo na bilang Asia, no? Talon tayo kay Asia. Sa Asia, need lang daw ng focus lang sa styling. Correct naman, oo. Ito yung maganda kay Asia, marami pang pwedeng i-improve. Hindi siya yung alam yung perfect na. Yung perfect candidates na hindi mo na alam kung saan patitirahin para makuha yung sinasabing improvements. So, sa Asia, marami pang pwedeng i-improve dyan. Marami pang pwedeng batakin nang sa ganun, pagdating ng finals, pulido na. Tsaka mukhang alam naman ni Asia yung gagawin niya eh. Kasi tingnan mo, bata pa nga ngayon. Bata siya, 17, 18. Pero palaban talaga. Nakita ko siya personally. Sa inyo, sa mga nakita siya personally. Sa mga nasubaybayan siya. Alam mong lumalaban, hindi siya yung lalamya-lamya. Kahit bata siya, lumalaban talaga siya. Tsaka ano siya, panis talaga. Panis siya ng mga beauty queens. Panis ang beauty pageant. So alam niya yung assignment niya. Kaya chill lang kayo dyan. Alam ni Asia yung ginagawa niya. April daw work pa sa Q&A. Sabi ni Hi. Sabi ni May ulit, Supra ko isasali si Yana. Pag wala siya sa Baguio. Pag wala siya, Baguio daw ang Supra niya. Sabi ni Ian. Sabi ni Osh, baro na tabunan na si April. Mukhang parehas tayo ng thoughts. Osha, Ruru. Pero, siguro naman may magandang baon sa April. Maganda ngayon kay April. Ang ganda ng katawan niya, sobra. Hindi na yung kagaya ng katawan niya ng 2020. So, that's after 6 years na rin. So, nag-improve talagang issue ko lang. Siyempre, nag-i-age na rin itong mga girls na to. So, nag-iiba rin talaga kung ano yung charm nila sa stage. So, ayun ang abangan natin kung ano ba, kung stand out pa ba siya. Pagdating nito, nagsama-sama na sila. April Smith daw for Echo. Alam mo kung may isa pang bagay sa Miss Echo, parang si Roxy. Pero syempre, itong girls na to, ang gusto nila lahat Miss Universe Philippines crown eh. Pero kung ayun, kung magkakakorona pa sila, yun yung mga bagay sa kanila. Pero syempre, looking forward din ako sa mga newbie na kahit pa paano sa roster ng winners, may newbie na pumasok. Para balance eh. Like last year si Gabi, di ba? Siya yung kaisa-isang newbie. Although hindi siya newbie, nananalo siya sa Boo. Tama, newbie sa nationals, pero sa local hindi. Pero siya yung kaisa-isang pumasok dun sa roster. So, sana ganun din ngayon, may pumasok sa roster na newbie. April kasi parang hulma niya si Chelsea Manalo. Oo, hulma niya si Chelsea Manalo na mas matangkad lang si April Smith. Malaking babae si April Smith eh. Pero magkaiba sila. Si Chelsea malambot ang features. Si April Smith, medyo may pagka-masculine or androgynous yung features niya. Pero same pa rin naman. Pretty. I think place naman si April pero not for Miss You. Parang ang aga masundan ni Chelsea. Yan ang sinasabi rin ng karamihan ng mga pageant fans, Jerwin. At yan din ang thoughts ko.
Oo, kasi para pa maaga sumunod yung black for Miss Universe Philippines. But tingnan natin, let's see. Maaga pa naman para mag ano, conclude. Ayan, ang dami nagbabanggit na Sorsogon daw si Eliana. Yan ang abangan natin. Basta confirm natin yan pag sa contract signing. Though yung contract signing, ano lang siya ha, hindi siya yung ano talaga, major event. Pag ano lang talaga kasi yan, pag naglilik yung mga photos. Easy, malakas po ba Tarlac this year? May clout sa candidacy niya, pero hindi mo pa siya masasabi malakas agad di nag-start yung competition. Kasi wala ka naman talaga makita pang ebidensya. Pero ang maganda, may clout sa candidacy niya. So, abangan siya. Shout out. Eleanor Krishna. Both. Kalibo aklan daw si Tommy. Sabi ni Erson kay Adela daw siya. Isa pa pala to. Nakalimutan ko na naman. Adela Marshall. Isa pa sa mga aabangan. Kasi kilala rin kasi. May clout din kasi kay Adela Marshall. Kaya abangan talaga yan eh. Swerte ni Liana Stars sa nire-represent niya. For sure, walang gagastos eh. Saan nyo ba nakukuha yung mga ganyang mga chika? Sino nagchichika sa inyo? Pero kahapon usap-usapan nga yan na si ganito nga daw, inalok nga daw ng gantong probinsya. Kasi itong probinsya may fans, kaya inalok daw yung ganon. Yun yung chika. Pero hindi ko alam kung saan nyo nakakuha yung mga chikang ganyan. Sinabi ba sa inyo ni Ilya? Nag-PM ba sa inyo si Ilya? Binulong ba sa inyo? April lang mananalo if sa April lang finals. April mananalo. Ang finale daw ng Miss Universe Philippines by first week of May ulit or second week. Wala pang sure na dates pero baka maglaro lang sa mga dates na yan. Para hindi naman siya lalampas ng third week na ng May or ano. So sa mga taga Sorsogon, anong balita nyo dyan? Kaya yung makakabalita dyan sa government nyo or sa tourism kineso nyo. Kasi ang chika, kayo yung popondo, yung tourism nyo mismo or yung government nyo. So kayo yung makakapag-kumpirmanan. O kung sino man yung makeup artist ni nasa team ni Eliana, kayo makakapag-confirm nan. Pero ako naman, like ko sinasabi, mag-antay na lang tayo. Kasi malapit na rin naman. Hindi daw. Sabi ni Sipen. Usap-usapan daw dito, sabi ni Smile. Kung usap-usapan, hindi siya totoo. Kasi ibig sabihin ng usap-usapan, chika lang. Chismis ba? Ang problema kasi ganyan sa mga usap-usapan, sa mga chismis na ganyan, pag hindi nagkatotoo, ang mababash yung babae. Yung girl sinasabi, clout. Clout. Hindi naman siya nagkalat. Yung mga fans din naman na nagkalat. Kaya yun, nababash tuloy yung girls. Pero yun, abangan na lang natin. Lapit na rin naman. Sabi ni Eloquence, Newbie Alert, Iloilo, Summer at Tarlac. Yun daw yung gusto niya. Ayan, si The Majesty. Kagalit na si The Majesty. Ano say mo, kuya, sa Kalibo Aklan? Ang haba ng sinabi ko kanina, Tommy. Ang haba ng sinabi ko kay Imelda Schweighardt. Tapos kay Benguet, hindi ko pa siya nakikilala. Nakita ko lang yung pictures niya. Pero may parang sumasali na rin ng mga nationals. So, may experience. Pero hindi ko pa nakikita kasi wala akong idea. So, abangan na lang din natin. Kailan daw ang appointment ng MUPH La Union? Ang sabi, by Feb 10. Tommy, kaka-open ko lang. Sige, sa team YouTube ko na lang. I-upload ko sa YouTube. Pero sinabi ko kay Imelda Schweighardt, sabi ko nga kanina, wala talaga siya ngayong kilala siya pero wala siyang ganung kalaking fanbase, hindi siya inaabangan. Pero baka pag na siya, paano pag nag-start na tayo, siya yung may alam mo yun, may kasindak-sindak na galawan. Kasi nga, knowing Imelda, sa mga nakasubaybay nga kay Imelda since 2013, 2016, alam nyo kung paano gumalaw ang Imelda Schweighardt. Pero sabi ko nga rin kanina, dahil that's 10 years ago, baka nag-iba na. Sa January. Thoughts? Sabi ni January, thoughts kay Imelda, lost na list siya. Yan ang thoughts. Hindi, wag kayong
Malakas yan si Imelda pag nasa stage. Malakas yan pag gumalaw yan sa stage. Oo, talagang mapapawaw kayo dyan. Yung may wow factor. Wow, gano'n. Schweikart kasi, hindi nyo na kasi karamihan siguro ng mga viewers natin, mga panis na nag-start ng 2020. So, hindi nyo nakita yung mga 2013, 2011, 2012, 14, 15. Basta ganun ang pagkakakilala ko kay Imelda. As a pageant fan noong 2016, 2013, kasindak-sindak siya. Ewan ko lang ngayong 2026. Kasi syempre nga, nag-age na din. Baka nag-iba na. Nag-iba na yung aura. Kasi nga, tumanda na. So, yun ang hindi natin alam. If this queen from Bulacan will join, sabi ni It's Me Henry, if this queen from Bulacan will join, it's over. Mama Mary steps the stage ang atake. Sino ba yan? Sino ba yan? Ayan, sabi ni Ilo Queens, malakas yan siya, nakakatakot. Ayan, alam ni Ilo Queens yan. Sabi ni The Majesty, malakas yan si Imelda, lalo na pag nag-bod. Tapos white, Filipiniana, terno. Tsaka pag manipis siya, lalo na siguro pag lumipis siya ngayon. Basta iba yan gumalaw sa stage, naninindak yan. Mirna Esguerra rin daw, sana. Wala po. Pagpahingahin niya muna si Mirna. Sabi ni It's Me Henry Tarlac really caught my attention. Ayun, abangan nga natin yan. Badsky Pauline is joining MUPH po ba? Mukhang wala na talagang Pauline kasi may nag-confirm din sa akin na dapat nga daw itong si Pauline, yung isang province na ito, pero hindi siya tumuloy. Kaya itong si Girl siya na lang inapunta dun sa province na yon. Kaya mukha talagang walang Pauline. Malakas din lalo na kung siraan naman niya. Hoy, Adrian, malakas din lalo na kung sisiraan naman niya yun. Siyempre may may character development naman na. Sabi ni It's Me Henry, Pampanga needs giggle factor on stage. But the height is wow. Baka naman makita natin yan, It's Me Henry. Paano ba nahusgahan si Ali? Paano ba nasabing wala siyang giggle factor? Siyempre, yung stint niya doon sa Mutya ng Kapampangan, for sure, mag-iiba rin naman pag nakalapag na siya sa Miss Universe Philippines stage. Hindi mo naman pwedeng husgahan agad yung stint na yun kasi nga, isang beses lang ngayon. Tsaka, paano bang gigiling na hanap natin? Gusto ko naman kay Ali Hetland ngayon, nagti-TikTok live siya madalas, nagigain talaga siya ng maraming followers. And yung followers na yun, for sure, makakatulong sa kanya pag nag-start na yung competition. Tsaka may clout naman ngayon sa candidacy niya. So, yung gusto kay Hetland, nilulook forward ko siya kasi fresh si Hetland. Actually, hulmahan sila ni nito nanalong Miss World, si Asia. Parang magkakasing hulma sila eh. Malaki lang talaga si Hetland. Sabi ni Javier, Cotabato is back. Yes, abangan ko din yan kasi mukhang okay siya. Based sa mga nagsisirculate kayo sa social media, yung Cotabato na representative, mukhang okay siya. CJ Piazza kaya magjo-join? Mukhang hindi na. Pagpahingahin nyo naman muna si CJ. Mukhang hindi ata. Sabi ni Majesty, ugali lang naman daw ang pinapoint nila kay Imelda. Oo, bigyan naman natin ng chance si girl. Nicole Borromeo from International to Universe ulit. Sabi ni, hindi ko alam ang pangalan mo, pero yun ang bet mo. Sabi ulit ni It's Me Henry, Pasarela of Ali needs to improve. Gusto mo yung pasarela. O sige, dahil dyan, nandito si Alison Hetland. Alison Hetland, pasok! Sabi ni It's Me Henry, improve mo daw yung pasarela mo. Charot. Sabi ni Erson, expensive si Miss Muntinlupa. Mahal siya. Mahal siya. As of now, palagi ko rin ito sinasabi, si Muntinlupa para siyang si Kayla Carter. Pero hindi ko alam pag pag nag-start na tayo. Nakadalawang pa-event na siya. Oo nga nakita ko rin padalawang pa-press presentation nila. Ganun talaga pag pag funded, pag maraming pondo, talagang
ibigay lahat sa kandidata, which is okay lang naman. Though, hindi, sabi ko nga kanina, hindi naman ito mandatory, pero nakakatulong talaga siya para ma-boost lalo yung candidacy ng delegate. Kasi alam, tingnan mo to, si Marshall, lagi laban ng social media, talagang napupush talaga siya. Yan, kagaya nyo rin, yan, napupush nyo dito kasi nga lagi nakikita. Jen, eto, nasa Reyna Hispano-Americana naman na si Jen. Actually, si McClelland, laban na laban siya. At expected mo na kasi yun kay McClelland. Alam mong ganun si Beatrice. Nakikita ko nga yung mga videos niya ngayon kasi lumalabas na rin naman. Kasi currently, guys, si Beatrice McClelland nasa Bolivia na nag-start ng Reyna Hispano-Americana. Ngayon, ang tanong ni Jen, back-to-back. Pang back-to-back yung mga performances niya, yung mga, though hindi pa naman siya, major events, mga pa lang, pocket events, mga eme-emeng pakilala, introduction, pero laban na laban siya. As in, laban na laban siya. Pero yun nga yung tanong, kaya ba mag-back-to-back ng Reyna Hispano? Kaya ba mag-back-to-back? Doon nagawa naman na nila, pero kaya bang ibigay sa Philippines? Kasi mukhang ka-back-to-back to si yung mga ginagawa niya. Si McClelland. Pero yun nga sabi ko kanina, expected naman yung kay Beatrice McClelland kasi 2022 pa lang sa Miss World Philippines, performer na talaga yan si McClelland. Kaya parang hindi ka na magtataka kung bakit ganun siya. Tapos nag-e-Espanyol pa siya. Kaya yun. Sabi ni Oshro, malabo ata kasi malakas si Colombia. So baka Colombia. Pero ayun, tingnan natin. Pero ayun nga, masaya naman ako kasi nga, laban na laban si McClelland talaga. Kung naaalala nyo, dahil pa nag-bash kay McClelland, bakit si McClelland yung pupunta sa Reyna Hispano? Gusto nyo si Anita. Or gusto ng karamihan si Anita, diba? Pero walang si McClelland, nagwawala talaga sa Bolivia. Kaya nga, ayun, I'm happy na deserve naman na ni McClelland na kung bakit siya naandun. Well, if Beatrice got the back-to-back, pasabog daw ang ALB. Sabi ni It's Me, Henry. Ayan ang tingnan natin. Thoughts kay Alison Heta na yun. Kanina pa natin pinag-uusapan. Kirby ko, back-to-back, sure yan. Pero yun nga, sabi ko nga kanina, pwede talaga. Nasa org na yun kung ibibigay nila. Kasi mukhang wala siyang sinasayang na oras. Yung para makikita mo kay McClelland talaga yung fire. Na akin to. Ganun. Talagang ginagawa niya lahat. Kulang na maglupasay. Kirby ko, hindi tayo nagpapatalo. Philippines. Binibini pa lang fighter na yan di ba? Di ba The Majesty? Ako nga, MWPH ko pa nakita sa kanya yun in 2022. Sabi ko, iba rin tong babaeng to. Talagang makikita mo yung fire talaga. Hanggang ngayon, nandun pa rin sa kanya. Sa Grand, B2B din sa FO, B2B. If masungkit na McClelland, history again. Correct. Ayan. Hindi ko alam ang finals kung kailan. Siguro by end of February. Pero yun yung susunod nating aabangan. Reyna Hispano-Americana. Thoughts kay Kirk Bondat? Bakit meron? Sabi ni Bitch. Bakit yung pangalan mo? Thoughts kayo kay Kirk Bondan? Wala akong alam. Pero speaking of Kirk Bondan, galing siya Mr. Pilipinas Worldwide. Ang Mr. Pilipinas Worldwide ay mangyayari na rin kasabay ng Miss Universe Philippines. Magkakaroon sila ng screening by February. So, etong month na to, makikita rin natin kasi yung mga bagong roster ng candidates for the Mr. Pilipinas Worldwide. So, mga boys naman to. Para sa mga may bet sa mga boys. Ayan. Ibang boys naman ang mga makikita natin. Kaya sino mga susunod sa yapak. Nila Kenneth Marcelino, Kenneth Kabungkal, yan, nila Kirk. Ayan, bagong bash ulit ng boys. Kenneth Marcelino daw ulit. Hindi na. Same org lang ang Same org lang. So, kung si Kenneth may inaay siyang title ulit, tas nandun din sa Empire. So, same org lang. Hindi rin siya pwedeng sumali. Sabi ni Shaw, hirap daw sundan ng batch na yon. Actually, kasi lahat sila achiever dun sa batch na yon. May isa na lang na hindi nakakalaban, si Raven. This year, lalaban si Raven. So, siya na lang yung hindi pa na-pep. Ay, hindi. Si Kit pa pala. Si Keith. Dalawa pa sila. So, dalawa pa ka. Yes. Pero, kayang-kaya naman nila yon. Pero yung mga nauna sa kanila, mga achievers, so mahirap talaga sundan. Especially Kirk Bondan, parang hirap niya sundan unless makakita ka ulit ng katulad ni Kirk.
Kung sasali si Nikki Buenafe, saan siya pwede? Try niya na MUPH. Doon na lang naman kasi pwede. Ilan lang ba budget dito sa atin? MUPH, Binibining Pilipinas. E di MUPH na yun next. Kuya Carl, ano po ba yung hinahanap sa RHA? Tao, charot. Hindi ko rin alam. Ano daw hinahanap sa RHA? Mukhang talented performer. Talented performer. Parang grand siya. Performer. Tsaka pag dapat hindi ka lalamya-lamya. Do you think Eliana will join? Not sure. Hi, Kuya Carl. Do you think makakapasok sa paglelan sa top 5? Kaya. Ako, si Rio. Kaya. Based sa mga pinapakita niya so far. Sabi naman ni Erson, kay Adela siya. Oo na, Erson. Adela yun, di ba? Hindi Adele. Yung kay Adele na singer. Adela Mae Marshall, Muntinlupa, Seri. Okay, so ano pa? Sino pa mga bet nyo dyan? At ano pa mga tanong nyo before we end our live? Dahil makakaisang oras na tayo. Sabi ni Maximus, Bea Milan. Bea Milan Widorski? Bea Milan Widorski kasi. Pero okay lang sa inyo yon. Ito yung lagi ko tinatanong pag sa live kayo. Okay lang ba sa inyo yon? Na si girl previously USA, tapos ngayon Philippines naman. So, okay lang sa inyo yun. Kasi iba parang issue sa kanila yun. Kasi gusto nila relatability. Gusto nila hindi ito lumaki para sa atin. Lumaki talaga dito. So, yun yung gusto nila. Yun talaga nandito. Pinanganak. Ganyan. So, yun yung gusto nila. Yung sariling atin. So, ayun nga yung tanong ko lagi pag nagla-live ako. Okay ba sa inyo yun? Kasi baka mukhang ayun yung magiging issue talaga sa candidacy niya. Yun lang naman. Pero other than that, perfect si Bea. Ang ganda ng prototype niya. Maganda yung hulma niya. Perfect siya. As in, perfect kung perfect. Siya talaga yung perfect na beauty queen. Pero other than that, yun nga yung magiging concern sa kanya. How about Nicole Borromeo? Kasi kung pagkukumpara mo si Nicole Borromeo at si Bea Milan Widorski, si Nicole Borromeo may lapses pa talaga pagdating sa com skills. Doon sila maglalaban. Pero si Bea Milan Widorski plakado. Unang-una kung bakit plakado si Bea Milan Widorski kasi nga sa US siya lumaki. Kaya yung native tongue niya talaga, the way magsalita siya, plakado talaga. Doon sila Nicole Borromeo. Pero syempre, ang panlaban ni Nicole Borromeo siya. At si Nicole Borromeo, dito talaga lumaki. So, yung relatability factor na andon. Kaya, makukuha niya lahat ng tao. Lahat ng simpatsya ng mga pageant fans, makukuha niya. Kasi nga, sabi nga, sariling atin. May mabubuo daw yatang Mythical 5 sa MUPH. Kasi may tatlo na Roxy Baines, Nicole Borromeo, Bella Ismael. Si Widorski, pag nireveal na siya, pang-apat na siya. So, may pang-5 pa. Sino kaya yung pang-5? Tara Valencia and Eloisa Howard daw. Wala nga silang dalawa. Sky Iliana daw ang pang-5. Hopefully. Sana. Hoping. Sabi ni Dita Girl, mukha na daw tita si Bella. Actually, kasi hindi ko pa nakikita si Bella in person. Hindi ko pa na siya nami-meet. Pero sabi ng mga nakakausap ko, para daw siya si Arbony. Yung mannerism niya. Demeanor, ganyan. Parang Arbony Gabriel. Yun nga lang ang concern. Hindi naman, in proportion siya, pero hindi siya ganun talaga kalakihan tingnan. Si Bella, yun yung nagiging issue ng iba, concern. Pero yun nga, titingnan natin. Pag nagsama-sama sila, paano ba siya? Alam mo yun, paano ba yung arrive niya pag nagsama-sama sila? Kaya kasi nasabi natin kanina, hindi mo rin talaga tumatansya pa itong MUPH 2026. Kasi wala naman talagang sure winner. Kasi bawat girls, may masasabi ka. May masasabi ka kung bakit hindi sila, kung bakit sila. Kaya wala talagang cleared front runner. How about MUPH Pateros? Yung kapatid ni Kenneth. Ano masasabi niyo sa kanya? Actually, di ba nag-miss fit? Yung stint niya doon, gustong-gusto ko yung aura niya.
yung misfit niya doon. Sabi ko, palaban, ang ganda ng aura ni girl. At parang nipis niya doon. Pero yung last na press presentation niya, parang wala lang, ano sa akin, parang hindi mo lang matansya ba? Parang wala ka lang makitang arrive or hype or na mukhang palaban. Or baka kasi, isang ano lang naman yun. Isang event. So, pag nag-start na tayo, baka naman kaya pa manlaban. Kasi nga, nakita ko na nalalaban naman siya dun sa misfit na stint niya. Sabi ni Des Derata, madaming maliit. Galit siya. Madaming maliit. Height is might. Ayan naman ang lagi ko rin sinasabi. At siya naman ako talaga laging pumupunta sa height is might. Height is might lagi. Malapit na pala mag-farewell book sa Atisa. O nga, no? Parang kailan lang, no? Parang kailan lang nagawa pa ako ng content about Atisa Manalo na multo in pageantry. Na parang magiging multo ba natin siya, ganyan. Ginawa ko siya March eh. Pausap pa lang yung kantang multo noon. Tapos ginawa ko yung content na yon. Tapos ngayon, biglang magpapasa na siya ng corona na parang kailan lang. Magmalab, Rudy Baldwin ka naman kuya kay RHA. Hindi ko kasi susubaybayan yung RHA eh. Kumbaga, tutok lang ako kay Bea. Pero ibang kandidata, hindi naman ako tutok. So, hindi ko alam kung ano sasabihin natin sa ibang kandidata. Wala akong basis. Nakatamad kasi siya sundan. Kuya San Angelique Manto. Sa Angelique Manto daw. Pahinga na. Jarina for BBP, sabi ni Erson. Sabi ni JSL, don't forget Tacloban. She's also smart. And good comm skills. But guys, again, smart and good in comm skills, hindi lang yun ang basehan. Overall, appeal, beauty, as in charisma, kung paano yung arrive mo sa stage, lahat yan ha. Lahat yan ha, hindi pagsabing, ay hindi, siya yung kudaera, siya yun. Hindi ganun ha. Lahat ha. Lahat. Kaya nga nanalo si Asia Simpson. Ayun ang lagi nyo isipin. Kaya nanalo si Asia Simpson. Kaya nanalo si Atisa Manalo. Kasi sila yung overall. Sila yung overall. Hindi yung isang segment lang yun na check nila. Hindi, ay dito lang to. Sila kasi yung overall. Kaya sila yung nanalo. Sino pa yung mga nanalong ganon na sila yung overall? Basta, di ba lagi naman tayong ganon? Hello. Yan, yung topak yung mic ko. Michelle D, MUPH, Catriona, yon. O, Chelsea, o, di ba kayo rin ang sumagot ng tanong nyo? O, di ba kasi nga laging overall? Atisa is ready tall. Ano? Atisa is already tall. Pero nagtabi-tabi sa statues, medyo naliit. O, ayun nga. Ito nga lagi natin sinasabi. Ito, sabi ni Desiderata. Galit na naman si Desiderata. Atisa is already tall. Pero nagtabi-tabi sa mga statues, medyo naliit. Yun nga, di ba? Malaki na siya noon. 5'8". Halos nagpa 5'9" pag na-heels na. Pero ang liit pa rin niya nung tabi-tabi na. Tapos may nasabi pa rin tayo or kayo. Naalala niyo yung swimsuit competition niya noon. Yung bumababa sa hagdanan. May nasabi pa rin yung mga fans na bakit si ganito ang ganda bumaba ng hagdanan? Bakit si Atisa ang tsaka bumaba ng hagdanan? Kasi nga, yung mga kalaban, malalaking hulma, mahaba. Kaya yung dating ng pagbaba nila sa hagdanan, magaganda talaga. Si Atisa, hindi naman ganun katangkaran. Kahit sabihin natin matangkad na, pero iba pa rin yung tangkad niya kumpara sa mga kalaban. Kaya ganun yung dating sa atin. So, lalo na kung yung candidate may, nasa shorter side, mag-iiba talaga yung tingin ng tao. So, mag-aaway-aaway na naman tayo doon. Do you think Pauline will join? Just wild guess. Hindi nga po, Michael. Kanina ko pa nga sinagot yan. Michael, sinagot ko na yung kanina. Kirby ko,
Sabi ni Kirby ko, dapat huwag kukuha ng maliit. Pero since sa nangyayari kasi ngayon sa Miss Universe, parang hindi na yun focus. Hindi na focus yung sino yung ipapadala mo pagdating sa Miss Universe pageant. Ang focus na lang natin ngayon kung sino yung magpe-perform sa Miss Universe Philippines. So, basta nag-perform ka, ikaw yung talagang solid, ang ganda ng arrive mo, evening gown, inaise mo, swimsuit, inaise mo, Q&A, inaise mo, ang ganda-ganda mo, fresh ka, may winning glow ka, edi ikaw na yung panalo. Okay na yun. Kasi o maliit ka, malaki ka, o kung ano man, basta yun na yun. Si Amanda Russo daw, Amanda Russo came back. Hindi. Pero kung gusto mo siyang pabiligan, sana bumalik siya kasi maganda yung ano niya. Maganda yung hulma. Michael, kakadating mo lang. Yes, magti-team replay ka na sa team YouTube. Guys, YouTube Carl Loyola. Facebook Carl Loyola. May gagawin akong content mamaya, si Valerie West ang pag-uusapan natin kasi nga ang nakuha ang crown ni Valerie West ay Miss Global. So yun yung content ko mamaya. Pag-usapan naman natin si Valerie West. Nakuha niya ang corona Miss Global. Miss Global ay bla bla bla. So yun yung gagawin kong content mamaya kasi maraming clueless sa nakuha ang corona ni Valerie West. Na ano ba yan? Ano ba yung coronang ganyan? So yun yung pag-uusapan natin mamaya. Maganda yung Dark Horse pero nakakapagsalita. Pipi ba yung Dark Horse? Serious. Same mo kay Eliana. Kanina ko pa sinasagot dyan eh. Ano? Sabi ni Desiderata, Tara is too tall. Yes, di ba yung sa Supra? Ang laking babae ni Tara pero pinagtabi-tabi sila ng liit si Tara at may nasabi pa kay Tara. And Tara is 5'9" inches. Paano pa kaya mga pababa, 'di ba? Kaya 'yun. Wala ka talaga, wala masasabi talaga. Ano, magti-team replay ka na din. Magti-team replay ka na. Wait lang, guys. Kuya, sali po ba sila Karini? Miss International Queen. Ba't Miss International Queen? Di ba pang ayun yung pan-trans? Sabi nito si Rada Katrina is 5'7" tall. Pero malaki siya tingnan kasi iba yung proportion ni Katrina. Ni Liegado. Plus, the beauty of face na very, very unique na hindi nagbe-blend. Buwas. Guys, di ba wala pa confirmation si Pauline? Wala. At walang Pauline Amelings. Wala Pauline Amelings. Kasi naman bakit ba kayo atat? Ayaw na lang hintayin. Pag-usapan natin si Maria Isabela Galleria for Miss Universe Philippines, sabi ni Rere Popiolek. Ang tagal na nirarally si Maria Isabela Galleria. 6 years ago yun nga, nag-back out siya from MUPH, the inaugural edition. Until now, 6 years later, wala pa din. So ano pang inaantay mo, Rere Popiolek, kay Maria Isabela Galleria? Ano pang inaantay mo? Hindi ka ba sold kay Alison Hetland? Si Alison Hetland na pagkalaki-laki. Hindi ka ba sold? Feeling ko move on. It's time to move on. Yung sa mga girls na inaantay nyo from the past, 6 years ago, 7 years ago, or even 5 years ago, pag wala na talaga. So, move on. Ayan na. Ang dami na bago. Ayan, may Bea Bilan-Widorsky na sa February 10. So, move on. May isang balas na kaya this year sa FQPH? I don't know. Hindi ko alam. Parang si Atisa lang daw, sabi ni Kat. Si Atisa kasi, yun nga eh. Si Atisa kasi iba yung niya eh. Anticipated talaga siya eh. Na, ano mo yun? Iba yung hugot kay Atisa kasi nun eh. How about Stacey Gabriel? Not sure, pero baka isa siya sa mambubulaga. Or mabubulaga tayo. Or baka magpakita. Not sure. O baka umatras na. Hindi ko alam. Siya lang ang makakasagot nan.
Wala kasi Miss Bohol this year eh. So, mag-appoint sila. Laki chance si Pao. Nasagot ko na yan, Michael, kanina. Punta ka sa YouTube pag in-upload ko to. Malalaman mo yung sagot kay Pauline. Omi! Ayan, matatapos na ako. Omi ko yung nagtanong sa akin kahapon kung may live ako. Sadly, matatapos na ako. Win-win po, wala. Kirby ko. Wala. Last na niya yun. Yung last year. Huwag ka na mag-end. Lampas 1 oras lang ako. 1 oras lang yung goal ko dito sa TikTok. Yes, pag late. Yes, guys, pag late, tas gusto nyo lang makinig ng mga kung ano-anong kwento-kwentuan. TikTok, Carl Loyola. Facebook, Carl Loyola. YouTube, Carl Loyola. Facebook, Carl Loyola. TikTok, Carl Loyola. Tos kay M. Muntinlupa. Nasagot ko na rin kanina, wala pa akong masabi kasi hindi ko pa siya nami-meet sa personal, hindi ko pa rin siya nakikita. Pero based sa mga nakikita natin sa social media kanina, parang for me yung candidacy niya, para ko siya nakikita si Kayla Carter. Do experiencado siya kasi nga may napatunayan, may alam niya, may napatunayan, may pinanggalingan, maganda, bagets, nipis. So mukha may patutunguhan. What about Miss Togigaraw? Hindi ko pa siya kilala. Pero, yun nga, sisipatin natin yan sa February 16 at sasabihin ko sa inyo kung ano yung thoughts natin, kung okay lang, kung may appeal naman, kung pwede naman, or kung may wow factor, ganyan. Southern Leyte, having first representative, no! Hindi nyo unang representative yan, Southern Leyte. Nagkaroon na kayo ng representative 2023. Kabatch nila Michelle D. Kasi na-meet ko siya eh. Kilala ko yung representative ng Southern Leyte noon. Kuya, kanina pa ako spam. Ano ba sinasabi mo? You're Josh. Zisho, Alison Hetland. Kanina ko pa rin siya nasabi. Yun. Ivan si Pauline pa lang sinasabi ni Diva Star. Anong kwento ni Diva Star kay Pauline? Ano sinabi ni Diva Star? Meron kayo na representative sa Bataan. Wala yung franchise sa Bataan. Clarissa Westra. Sino siya? Anong lugar? Mag-appoint siguro yung Miss Sorsogon, Isabela Galleria. Hindi nga daw siya. Kung mag-a-appoint ng Sorsogon, hindi nga si Galleria nga daw. Hindi nga ni. Yung bubulaga daw sa contract signing ay hindi si Your Josh, yung bubulaga sa contract signing, hindi si Pauline. Iba pang girls. Iba pa, hindi siya. Yung Queen 9, yun, siya yun, Ivan. Yes, siya yun. Ang nakarating din sa akin yun, na dapat, ulitin ko na naman, na dapat, sa ganito nga daw yung dapat na lugar na ganito, pero umatras, kaya napalitan ni ganito. Siya yun, Pero syempre, makakonfirm natin yung mga kwento na yan after February 16. Doon naman maglalabasan yung mga yan eh. So, yun lang. Naka-1 oras na ako. Maraming salamat ulit. Again, my name is Carl Loyola. Carl Loyola on YouTube. Carl Loyola on Facebook. Carl Loyola on TikTok. Magkita-kita ulit tayo before February 16. And guys, again, February 16 presentation ng Miss Universe Philippines. Kung may time kayo kasi may parade sa MOA before the actual press presentation event. So, punta lang kayo sa MOA. And yun, makikita nyo yung mga girls doon. Tapos may pakulo ang City of Dreams. Pwede kayong sumali doon. Magpo-post lang kayo ng mga pictures, tag another friend. Mananalo kayo ng exclusive pass for the press presentation para makapasok kayo sa loob. And then may +1 pa. Nabasa ko lang siya kanina. So, punta lang kayo sa MUPH page. Makikita nyo din yung mechanics. Okay. So, yun lang. Maraming salamat. Bye-bye! At syempre pa si TikTok pageant guru, Carl Loyola. And I'm your TikTok pageant guru, Carl Loyola.